Mayaman man o mahirap, bata man o matanda, lahat tayo ay may kanya-kanyang problema. Nasa sa atin na lamang kung papaano natin ito haharapin at susolusyonan. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Kung bago ka pa lang sa aking channel, pakipindot mo naman ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated ka tuwing may bago tayong video. Si Athena Orchard ay masayang naninirahan sa England kasama ang kanyang pamilya. Sa murang edad, kaya niya nang alagaan ang mga nakababata niyang kapatid kapag nasa trabaho ang kanyang mga magulang. Masipag rin siyang mag-aral, kaya naman mataas ang mga nakukuha niyang marka. Masayahin rin si Athena at talaga namang napakabait. Ngunit isang araw, hindi nila akalain na magbabago ang kanilang buhay. Buwan ng Disyembre noon, habang naghahanda ang kanilang pamilya para sa darating na Pasko, bigla na lamang nakaramdam ng panghihina si Athena na naging dahilan para mapahiga siya sa sahig at mawala ng malay. Sa takot ng kanyang mga magulang, kaagad siyang isinugod sa pinakamalapit na ospital. At doon, nalaman nila ang isang bagay na magpapaluha sa kanila. Ayon sa mga doktor, si Athena ay mayroong bone cancer at kinakailangan ng agarang operasyon para tanggalin ang bukol sa kanyang gulugod. Walang kasiguraduhan kung gaano siya katagal mabubuhay, pero ayon sa doktor, baka abuti na lamang siya ng 1 taon. Sa kabila ng balitang iyon, napagpasyahan ni Athena at ng kanyang pamilya na ituloy pa rin ang operasyon. Inabot ito ng 7 oras at kalahati bago tuluyang matanggal ang bukol sa kanyang gulugod. Matapos noon, kinailangan niya namang sumailalim sa chemotherapy upang hindi na kumalat ang cancer sa kanyang katawan at kahit papaano ay madugtungan pa ang kanyang buhay. Dahil sa tuloy-tuloy na gamutan, unti-unting nalagas ang kanyang buhok hanggang siya ay makalbo. Nanghina na rin si Athena at hindi na siya nakapag-aral. Palagi siyang nasa ospital kaya hindi niya gaanong nakakasama ang kanyang mga kapatid. Pero sa kabila ng kanyang mga pinagdadaanan, palagi pa rin siyang nakangiti. Pinipilit niyang labanan ang kanyang karamdaman. Subalit noong May 28, 2014, sa edad na 13 ay binawian ng buhay si Athena. Masakit tanggapin ang bagay na ito para sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Ang kanyang mga magulang ay palaging umiiyak at hindi magawang pumasok o sumilip man lang sa kanyang kwarto. Hanggang sa isang araw, napagpasyahan ng kanyang tatay na linisin ang kanyang kwarto. Balak niyang itago ang mga gamit ni Athena bilang alaala ng namayapang anak. Ngunit laking gulat niya nang matuklasan kung ano ang nasa likod ng salamin. Isang sulat iyon mula kay Athena. At habang binabasa niya ito ay tuloy-tuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ayon sa sulat, ang ating kaligayahan ay nakadepende sa ating sarili. Ito ay direksyon at hindi destinasyon. Maraming salamat dahil naranasan ko ito. Marahil alam mo ang pangalan ko pero hindi ang aking kwento. Narinig mo ang mga nagawa ko ngunit hindi ang mga pinagdaanan ko. Bawat araw ay espesyal kaya gawin natin ang mga bagay na gusto nating gawin. Maaari ngayon o bukas magkaroon ka ng matinding karamdaman, kaya gawin mo na ang mga gusto mo. Nagiging masama ang buhay kung gagawin mo itong masama. Laging tandaan na ang buhay ay palaging may ups and downs. Huwag tayong sumuko sa isang bagay kung mahalaga ito sa atin. Huwag mo akong husgahan dahil ang nakikita mo lang ay ang mga bagay na pinili kong ipakita. Hindi mo alam ang buong katotohanan. Ang gusto ko lang naman ay maging masaya nang hindi nahuhusgahan ng iba. Masakit pero okay lang dahil nasanay na ako.
Hindi ko kailangang umiyak dahil alam ko na nandyan ka lang sa tabi ko. Habang binabasa ng mga magulang ni Athena ang sulat ng kanyang iniwan, ay napahagulgol na lamang sila. Hindi nila akalain na mag-iiwan ito ng isang bagay na magpapalakas sa kanilang loob. Ibinahagi rin nila sa social media ang sulat na ito para makapagpa-inspire sa mga taong nawawala ng pag-asa. Sinabi nila sa isang interview na itatago nila ang sulat na iyon dahil iyon ang nagpapaalala sa kanila kung gaano katatag si Athena sa kabila ng kanyang mga pinagdadaanan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi natin alam kung ano ang maaaring mangyari bukas. Kaya sa bawat araw na ipinagkaloob sa atin ng Poong May Kapal, matuto tayong magpasalamat. Gumawa tayo ng mga magagandang alaala kasama ang mga mahal natin sa buhay. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mo kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.